Ayun, good morning po. Nagbalik po tayo sa isang lake sa Lafarge po sa Coquitlam. Sa British Columbia pa rin po ito. Napunta na tayo dito nung nagbabalik lang tayo sa isa sa madamot sa isda na lake. Madalang po ako makahuli dito. Naisipan ko lang bumalik dito kasi siya yung kumbaga pag pinuntahan mo dalawang tren, baba ka, siya na. Kaya konti lang yung lakad, hindi siya nakakapagod. Hindi katulad ni Rice, pagdating mo sa last station, maglalakad ka ng 30 minutes. Ganon din sa Timbers, sa Missouri, ganon din. Pagbaba mo, lalakad ka ng 30 minutes para marating mo yung lake dito. Sa tulad ng yung lumang video ko, pagbaba mo ng train, ayan, nasa likod ko yung train station. Yung train station yan, yung Lafarge Lake Douglas na station. So alam kong gusto nyo makita yung view kung ano nakikita ko. So today is Sunday, mga 10 na yata or 11 na. So ngayon, yan, mapapansin nyo yung mga puno kalbo na kasi halos 3 weeks na yata, 2 weeks na yata na inuulan kami dito. Tingnan nyo, putik-putik yung daanan. And linggo ngayon, so ini-expect ko maraming namimingwit din ngayon. So itong pwesto na to, malimit pwestohan tong gitna na to. May mga suki ito may mga talagang may pwesto na dito ngayon ko lang nakita yon. May nagbabangka sa gitna. Dati ngayon ko lang nakanto. Dati bawal yan Ang ganda naman ng house paro na yun. Ang dami nila So makikisapalaran tayo dito. Dito na tayo sa lake. So titingin tayo. Uy, malalim yung lake ngayon. So titingin tayo ng pagpepestuhan. Meron yung nahuli ako noon doon sa may bandaron. Pero ngayon medyo wiser tayo ngayon. Tignan natin kung saan nagpipiglas. May isang tumatalon-talon na isda. Doon tayo sa pwesto. Siguro balikan ko kung saan ako nakahuli noon. Ikutin natin tong lake muna. Maraming namimingwit. So mag-spend tayo ng mga 1 hour or 2 hours dito. Tapos balik. Kasi may trabaho ako mamaya. Wala namang bago sa lake. Wala namang iwan, pero marami nga lang yung nandito ngayon kasi linggo, off day kumbaga. Walang nakapwesto doon sa pinakapakahulian ko noon. So pwede siguro tayo doon, or pwede tayo doon sa kabila, yung doon banda, yun tayo pupunta. So ayan, hindi tayo, may nagdadak feeding dito. Makipanood tayo sa nagdadak feeding. Yan, ang dami grabing pato yan daming itik. Sarap nyan. Itik ang dami daming itik. Yan yung mga ginagawa-gawa dito ng mga pasyal sa lake. Yan, ang dami nila hindi napitan ng isang dami. Hindi para na yung mga itik common actually yung mga yan sa mga lakes, mga itik ng Canada. Ang dami niyan. Tsaka yung mga seagull, tsaka yung itim, yung uwak, napaka-common dito yan. So, yan, bango ng lake. Alam niyo yung malinis na tubig na may mga ito yung sinasabi noon na maalala ko yung ganong amoy, yung isang pare na namasyal sa Maynila dati, malinis 1800s pa yata yun, na nagkuhan sila sa Pasig malinis pa yung Pasig nun, ganyan yung amoy. Parang medyo matamis ba na amoy.
Akala ko totoong tao yung mga yun, no? Akala nyo totoo din, no? You know, mga estatwa yan. Oh. Ewan ko, parang ngayon ko lang napansin yan kasi pag summer kasi dito masukal pag spring at saka summer masukal dito banda. So dito tayo pumesto noon yung nag-vlog ako na may nahuli tayong isa. Ito yung pinestohan natin. Ang lalim ng lake na yun. And maraming pumesto dun banda Tingnan muna natin. Wala pa naman ako nakitang nagpipiglas na mga isda. Kaninang umaga siguro. Nag-aalisan na nga yung iba Baka hindi na kumakain. Baka wala rin tayong mahuli. Mamaya. Sa palaran lang naman tayo. Supposedly pupunta ako ng Zuri sa Great Timbers. Kaso nga lang, yun nga, inaalala ko yung layo-layo ng nilalakad Kaya naisipan ko pumunta dito kasi konti lang yung lalakarin. Dami dito. Karamihan Asyano namimingwit dito. Mga Vietnamese, mga Chinese. May matanda, may bata. Yan, ang dami nila. So, titingin tayo ng pwepestuhan. Kasama kong taga Bicol. Ito, favorite spot niya rin to dito. Baka makita natin yung friend natin taga Bicol. Nakalimutan ko na yung pangalan niya. Na-meet ko last year. So, yun yung pinestuhan naman namin. Yan yung kung nasaan yun. Yan. Namimingwit dyan kami pumesto dati. May nahuli din kaming tatlo. Dalawa sa kanya. Isa sa akin. Yung pwesto na yan. So ikutin lang natin. Tingin tayo ng magandang pagpwestohan. So far wala pa ako nakitang nagpipiglas. So enjoy nyo lang yung view habang naglalakad tayo. So ito lang mga punong ito ang hindi nawawalan ng dahon, matibay. Yung pine tree at saka yung cypress. Cypress yata ang tawag dyan sa ibang hindi nalalaglag ang dahon yan. Yung mga nakikita yung parang yellow na yun, hindi pa nalalaglag yung dahon. May nag-float din siguro. Mag-float din ako mamaya. Dalawa gamitin natin. Ikutin natin yung lake. Yan, karaniwan din yung nagdo-dog walking dito. Walang nakapwesto dito Parang malinis dito Dito na yata tayo. Niisip ko maganda yan. Walang nakakapunta dahil madulas. Walang pwesto. Subukan ko yata. Madulas nga. Putik. Oops. Okay, stable naman. Okay. Stable din. Nagbabalancing act tayo. Yan yung dinaanan natin Kasi putik dito. So pwede, meron nang nagpwesto kanina dito. Subukan natin mag-set up dito. Iihi po man din ako, nayoyosi pa ako. Pero mag-set up din tayo dito para walang kukuha ng pwesto. Tapos dilipat tayo mamaya. So, yan, balikan natin mamaya So, ayan, naka-set up na. Yung pa natin, naka-bottom rig tayo. Tapos, dinagyan ko nung fake na egg na rubber. Na kulay pink yata yun. Ewan ko, may makukuha tayo. Ayan, kabala may nakuha na, may nahuli na siguro yun. Wala. Akala ko may nahuli na Ginalaw siguro yung kanyang pamingwit. So, pwesto lang natin ng hindi malaglag din ng ating pamingwit. Yan siya. So, update ko kayo mamaya. Hindi naiihi ako Ayun, nagbabalik tayo ulit. Chinek natin after nag-washroom tayo. Tapos, nagtapon ulit ako. Mga 15 minutes ulit ang hintayin ko bago ako magpalit ng pain. Kung walang kumakagat dito, palit ulit. Palikan ko kayo mamaya.
Ngayon, magpapalit sana tayo ng pain kanina kaso may kumain. May nahuli na tayong isa. So, in the bag. Rainbow trout. So, medyo nagbibigay ngayon yung lake. Maraming salamat Lake Lafarge. And, update ulit ako mamaya. Mahirap kasi free hand. Wala tayong magpapatungan. Mag-update lang po tayo. Kakuha na po tayong dalawa. Tapos, nawalan tayo ng dalawang pain na maganda. Maraming kumakagat kaso yun nga lang naputol yung isa talagang nakain na nawala dun sa hook ko, kaya eto nag-alternative tayo na yung shrimp na rubber. Tingnan natin kung makahuli. Hanggang 1 o'clock lang tayo dito. It's already 12:27 yata, so malapit na tayong matapos dito sa Lafarge Lake. So total ng fish natin dalawa, supposedly 4 sana yan or 5, kaso nga lang ngayon naputulan tayo kanina, nawala yung dalawang pain natin na maganda na yun ang kinakain nila, yun yung korsonada nila. Siguro sa mga last minutes maglagay ako ng ganon, pero yung tunay na egg, yun kasi is foam na egg, foam na kulay pink. Yung kulay natin na dala na yung natural na egg is red. Tignan na lang natin maya maya. Okay, so lunch break na. Marami pa rin nandito ng isda. Pinabalak ko rin mag floater kaso wala na, kulang na sa oras. So update ulit ako mamaya maya lang. At sa ating pagtatapos, mag-aalas 4 na. And yun lang, dalawa lang nakuha natin dito sa Lafarge Lake. Pinipilit ko pang makakuha ng isa pa. Ang gamit ko naman ngayon is yung with bobber, bobber rig. So maraming salamat sa panonood, suporta ulit, no? So ganito na magtatakip silin, takip silin na. Ito nakailaw na nga yung mga establishments. Nandito pa ako. Madilim na, alas 4 pa lang. Bye.